Maabi ka baklas mga kamang! Ngayong araw nga hindi muna tayo gagala. Hoy, bago yun ah. For today's video nga ay dali-dali akong nag-impake dahil kailangan ko agad bumiyahe. Galit? So ayun na nga, kahit hindi pa to yung scheduled day na magbabiyahe ako, kailangan ko nang magbiyahe. Nalaman ko kasi na kinabukasan nito ay ililibing ng lolo ko. Ang biyahe dito mula doon ay hindi lang basta 1 o 2 oras na pwedeng biyahehin sa mismong araw ng libing niya. Kaya naman kahit tanghali na at paniguradong madaling araw na ako makakarating doon, ay gumora bells na nga ang auntie nyo. Ang importante nga ay makauwi ako doon ng ilang oras bago ang libing niya. Pero dahil tanghali na, hindi muna ako agad dumiretso ng terminal. Dumaan nga muna ako ng palengke para bumili ng pagkain dahil gutom na talaga ako kakamadali. Hindi naman halata sa buhok ko na mukhang pinugaran ng ibon. Pagkatapos nga kumain ay nagganda-gandahan muna ako hanggang sa makaalis ang bus. Papaalis pa nga lang ang bus pero ramdam na ramdam ko na ang pagod at ang pagka-homesick. Sakto naman kasing red days ang tao na to. Kaya naman tinatamad sa lahat at parang iba ang mood. Sabayan mo pa nang hindi na sanay magbiyahe mag-isa. Huy! May namimiss siya. It's been a long time nga naman nung last kong magbiyahe mag-isa. Around 17 years old nga yun at ngayon naman ay 75 na ako. Kaya medyo matagal-tagal na nga ang last solo trip ko. After 30 minutes nga ay nandito na tayo sa zigzag ng Chupbane. Naalala ko nga nung bata ko dahil sinusumpa ko to sa tuwing nagbabiyahe kami ni mama. Paano ba naman kasi feeling ko mamamatay ako sa hilo at pagsusuka. Nung bata kasi ako ay walang biyaheng hindi ako nagsuka. Kahit jeep lang yung sakyan. Minsan nga ay kahit hindi pa umaalis ang bus basta umaandar na to, nasusuka na talaga ako. Pero fun fact about sa pagkawala ng hilo ko sa pagbabiyahe is, nung natuto akong uminom ng alak. Yes, you heard it right. Pero bahala ka na mag-analyze kung paano. By the way, bago ko na naman makalimutan, shoutout muna pala kay Herb Andrew for the second time. I hope you're doing well in life. At kay Rimuel Cantillo, Angelo Marzan, at lastly, kay Bapang Ian, kung gusto mong umuwi, go, uwi ka na. Shoutout sa inyo. Take care always. Pagbutihin sa buhay. Wow, dumadami na nagpapa-shoutout sa atin. Dati-dati 2 lang, ngayon dumoble na. So ayun na nga, bilis nga ng oras dahil makalipas ang 1 oras lang ay nandito na tayo sa zigzag ng Sual. Ito nga yung isa sa favorite part ko sa tuwing bumabiyahe ako papuntang school sa Lingayen. Dahil damang-dama ko yung pagkataas ng lugar dahil makikita nga yung dagat sa baba. Pero habang papalayo nga ay mabilis pa rin yung oras pero bumabagal yung biyahe. Dahil mag-aalas 6 na nga pero nasa Pangasinan pa rin ako. Makalipas pa nga ang kalahating oras ay kararating ko pa lang dito sa Carmen, kung saan ang pangalawang bus stop pala ang. Bukod nga sa nag-aalala ako sa oras kung kailan ako makakarating ng Batangas, nababother din ako sa nakatabi ko sa bus. Paano ba naman kasi ang likot-likot matulog? Meron namang backrest ang upuan para sandalan, pero parang sinasadya niyang hindi sumandal doon para kunwari napapasandal sa balikat ko. Nakakairita pero buti na lang nalibang ako dito sa sunset. Buti na nga lang at sobrang ganda. Napawi nito ang pagkairita ko at ang aking pangamba. Hoy, bakit parang nagtutula ng auntie mo? Sa sobrang wili nga ay nakalimutan ko na yung oras. Nakalimutan ko na nga din na nagbebiyahe pala ako. Bumalik nga lang ako sa realization nang dumilim na nga. Diyos ko, alas 7 na nga ay nasa dao pa lang ako. Higit 1 oras pa o magdadalawang oras pa bago makarating ng EDSA. Pero buti na lang kahit paano nakarating pa rin ako. Ilang minuto pa nga ay nakarating na nga ng Cubao at saka nakababa na ng Jam Terminal. Nakahinga nga ako ng maluwag na makasakay na ako ng bus papuntang Batangas. Ang kaso nga lang ay hindi ko na naabutan ng Palemery. Alas 5 pa nga daw na madaling araw ang susunod na biyahe. Mag-aalas 10 pa lang. Kaya naman no choice akong sumakay palipa. Habang nakaupo na nga ay natitrigger na naman ang pagkairita ko. Diyos ko, halos 2 oras ata akong naghintay. Sobrang nag-aalala na nga ang taong ito, baka nakatulog na yung magsusundo. Buti sana kung sa Lemery na ako mismo bababa. Para walang kaso madali na akong masundo. Pero buti na nga lang ay mabilis itong bus kaya alas 12 pa lang ay nakarating na din ako. Kaso nga lang sa sobrang pagod at late night na talaga, nakatulog ako sa biyahe papunta dito sa Lipa. Kaya naman nakapag-chat na lang ako nung nandito na ako mismo. Yan tuloy naghintay din ako ng medyo matagal, siguro lagpas 30 minutos. Pero ang mahalaga ay nasundo pa rin naman ako at nakauwi ng ligtas at maayos. Hanggang dito na lang muna. Please like, comment, share.
share, and follow for more adventure with me. Thank you for watching. See you sa part 2.